10 bagay na ginagawa ng mga mahirap na matagal nang itinigil ng mga mayayaman. Kumusta mga kaaral? May dala akong listahan ngayon. Hindi ito feel-good list. Hindi rin ito pampalubag-loob. Ito ay listahan ng mga katotohanang masakit tanggapin pero kailangang marinig. Ito ang 10 bagay na karaniwang ginagawa ng mga taong nahihirapan sa buhay at matagal nang itinigil ng mga taong umaangat at yumayaman. Hindi ko ito sinasabi para mang-insulto. Sinasabi ko ito dahil baka may isa rito na ginagawa mo ngayon at hindi mo namamalayan na humihila na pala sa'yo pababa. Kasi tandaan mo ito, ang pag-angat sa buhay hindi laging nagsisimula sa pagdagdag. Madalas nagsisimula sa pagbawas. Simulan na natin. Number 1. Nanonood ng sobrang daming TV at chismis. Alam mo kung sinong artista ang naghiwalay. Alam mo ang buong kwento ng teleserye. Pero hindi mo alam kung magkano ang savings mo ngayon. Delikado yan. Hindi masama ang magpahinga. Pero kapag ang pahinga mo ay naging palagi na lang, nagiging problema na. Ang oras ay pera, pero mas tama ito. Ang oras ay buhay. Ang mayayaman, hindi nila inuubos ang oras nila bilang audience ng buhay ng iba. Gusto nilang maging bida ng sarili nilang kwento. Tanungin mo ang sarili mo, sa isang araw, mas marami ba akong oras sa screen o sa pag-angat ng sarili ko? Number 2. Buhay mamaya na at gumigising ng huli. Ang umaga ay parang unahan. May mga taong gigising ng maaga para magplano, mag-aral at maghanda. Mayroon ding gigising lang para humabol. Ang mamaya na mindset ay parang utang, lumalaki habang pinapatagal. Mamaya na mag-ipon, mamaya na mag-aral, mamaya na magsimula ng negosyo. Hanggang isang araw, hindi na mamaya kundi huli na. Hindi mo kailangang gumising ng 4 a.m., pero kailangan mong gumising sa katotohanan. Hindi ka yayaman sa paghihintay. Number 3. Obsessed sa sports pero manonood lang. Mahilig ka sa NBA, PBA, UAAP. Walang problema. Pero kung mas kabisado mo ang stats ng players kaysa sa estado ng sarili mong finances, may mali. Kapag nanonood ka ng laro, wala kang kontrol. At kapag nasanay kang spectator sa sports, nagiging spectator ka na rin sa buhay. Nanonood ka habang may yumayaman. Nanonood ka habang may umaangat. Ikaw, nasa gilid. Ang tanong, player ka ba sa sarili mong buhay o audience lang? Number 4. Puro sisi, puro blame. Kasalanan ng gobyerno. May kapit kasi ang iba. Hindi patas ang mundo. Totoo. Hindi patas ang mundo. Pero ito ang kaibahan. Ang mahirap, dito humihinto. Ang mayaman, dito nagsisimula. Hindi nila tinatanong kung patas. Ang tanong nila, ano ang magagawa ko kahit ganito ang sitwasyon? Ang buhay, 10% ang nangyayari sa'yo. 90% ay kung paano ka magre-react. Kapag victim ka sa isip, victim ka rin sa resulta. Number 5. Walang naitatabing pera para sa sarili. Isang emergency lang, bagsak. Iyan ang buhay ng maraming Pinoy. Hindi dahil tamad, kundi dahil walang buffer. Ang mayaman may ipon kahit maliit. Ang mahirap, laging zero after sweldo. Kapag may opportunity, ang may ipon ang kumikilos. Ang walang ipon, nanonood na lang. Hindi luho ang savings. Ito ay kalayaan. Kalayaang pumili, kalayaang tumanggi, kalayaang sumugal sa pagkakataon. Number 6. Utang para sa luho, hindi para sa paglago. Ito ang patibong ng credit card at lending apps. Uutang para bagong phone, bagong sapatos, magmukhang mayaman, pero walang kita pagkatapos. Ang mayaman, uutang din, pero para sa asset, hindi para sa ego. Simple rule, kung ang inutang mo ay hindi kikita ng mas malaki kaysa sa interest, huwag. Utang na pamporma, stress.
utang na pampalago, leverage. Number 7. Nag-aanak ng walang plano. Walang masama sa anak, pero masama ang walang plano. Ang tunay na mayaman, inaayos muna ang sarili, relasyon at pera bago magdala ng bagong buhay sa mundo. Kapag hindi handa, hirap ang magulang, hirap ang anak, tuloy ang cycle ng kahirapan. Ang pagiging responsable ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Number 8. Hindi inaalagaan ang kalusugan. Okay pa ako. Wala namang nararamdaman. Yan ang huling linya ng maraming Pilipino bago maubos ang ipon sa ospital. Ang katawan ang unang asset. Kapag nasira yan, kahit milyon ang pera mo, talo ka. Ang mayaman nagbabayad para sa prevention. Ang mahirap napipilitang magbayad para sa cure. Huwag mong hintayin na mawalan ka ng lakas bago mo pahalagahan ang kalusugan mo. Number 9. Mali ang circle. Sino ang 5 sa pinakamalapit sa iyo? Kung puro reklamo, takot at excuses ang usapan, mahihila ka pababa kahit gaano ka kasipag. Ang mayaman, pinipili ang pinagkikisamahan, hindi dahil mayabang, kundi dahil may direksyon. Minsan, para umangat, kailangan mong lumayo sa dating komportable ka. Number 10. Naniniwalang may utang sa kanya ang mundo. Dapat tulungan ako. Dapat bigyan ako ng chance. Masakit ito, pero totoo. Walang may utang sa'yo. Ang mundo ay patas sa isang bagay lang. Ginagantimpalaan nito ang value. Kapag mas malaki ang value mo, mas malaki ang balik. Kapag maliit ang value, walang awa ang mundo. Responsibilidad mo ang buhay mo, at iyan ang pinaka-liberating na katotohanan. Bonus, dasal versus diskarte. Maraming mahirap ang umaasa sa miraglo. Maraming mayaman ang umaasa sa sistema at aksyon. Hindi magkalaban ng dasal at gawa, pero hindi sapat ang dasal lang. Pagkatapos mong manalangin, tumayo ka, gumalaw ka, magdisiplina ka. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon, pero ikaw ang kikilos. Mga kaaral, alin dito ang kailangan mong itigil? Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ngayon. Isang bagay lang. Isang ugali, isang mindset, isang maling gawain. I-comment mo, ititigil ko ang #ano. Mag-subscribe sa Aral Yaman TV. Hindi ka namin bobulahin. Hindi ka namin iinsultuhin. Gigisingin ka namin. Dahil ang unang hakbang paitaas ay ang pagtitigil sa paghila sa sarili mo pababa.